Oo nga, kasinid ko nga yan. Binili pala ako ni Yaya. Tumatangong wika niya rito. Yes, sabi nga raw ni Baste, Aling Miling also buys you a pork liver. Sumama akong mamalengke sa kanya kanina. Napakasaya palang mamili sa bayan, no? And people are nice naman pala. Oo naman, mababait naman talaga ang mga tao rito. Sang-ayon pa niya rito sa sinabi nito. Let's eat our breakfast na. Yes, gutom na kasi ako. Hinimas niyang tiyan niya. Yes, let's go. Nagtungo na sila sa dining. Tinanggal na nito ang mga nakatakip na pagkain. Wow, mukhang masarap. Oo naman, masarap siya. Wait lang, I will call Aling Miling para sabay-sabay na tayong kumain. Kanina ka pa nga niya inaantay eh. Lumabas ito ng kusina, sandali at hinanap si Aling Miling. Samantalang siya'y hindi na niya napigilan ang sarili. Naupo na siya at kumurot ng balat ng fried chicken. Hindi pa siya makontento at kinuha na nito at sinimulan ng lantakan. Nang makabalik si Mildred ay kasama na nito ang kanyang yaya na may daladalang okra. Namita siguro ito sa likod ng mansyon. May maliit kasi itong taniman doon. Look, Tin, oh, sa likod lang kinuha ni Aling Miling ang mga yan. Amazing, hindi ba? Tin, saglit lang ha. Iiwan ko lang kila Sara ang mga napitas kong okra. Isasama kasi ito sa lulutuin nating pakbit mamaya. Nagtungo na ito sa kusina. Napansin lang niya, si Mildred na ito ay parang mababaw ang kaligayahan. Ganun lang na pangyayari, akala mo naman ay tumama na sa loto ito. Oo, namumunga na nga ang mga tanim ni Yaya sa likod. Minsan ngayon na lamang niya kinukuha ang ibang sangkap sa pagluluto. Wika niya pa rito pagkatapos ay kumagat pa sa kinakain niyang manok. Nakabalik na si Aling Miling at nagsimula na silang kumain. Si Mildred ay walang tigil sa pagkukwento sa nangyari rito sa pamamalengke. Paulit-ulit na lang naman ang kwento nito. Parang sirang plaka. Nang matapos silang kumain ay nagdahilan siya rito na parang inaantok na naman siya. Bumalik na siya sa kanilang silid. Kukuha lamang siya ng lakas para mamayang hapon hindi siya makapapayag na hindi siya kasama na pupunta ng hasyenda. Kailangan ay naroon siya upang makapag-obserba na rin sa kinikilos ni Mildred. Habang inihintay niya ang oras ay nagpasya siyang magpinta hanggang sumapit ang tanghalian at muli na naman ay si Mildred ang umakyat para tawagin siya. Matapos kumain ay hindi na siya nakatanggi pa na makipagkwentuhan dito. Baka kasi mahalata na siya nito kapag umakyat muli siya sa kanyang silid. Kwentuhan mo naman ako, Tin, ng tungkol sa inyo ni Baste. Wika nito sa kanya. Inaasahan niya na magtatanong ito sa kanya ng tungkol sa kanila ni Baste. Napaghandaan na niya mga isasagot dito. Kahapon pa nga niya yun sa ulo. Si Baste, tumingin siya sa taas ng kisame. Kunwari ay sinasariwa ang nakaraan sa isipan niya. Well, sa totoo lang, hindi naman kasi kami close sa isa't isa. In fact, palagi ko pa nga siyang inaaway eh. Really? But why? Nagtatakang tanong nito sa kanya habang nakaangat ang dalawang kilay. Wala lang, masarap kasi siyang awayin. Kailan niya pa rito? Siyempre, hindi niya sasabihin dito ang totoo na naiinis siya kay Baste. Dati, masyado kasi siyang mabait, dagdag niya. Ay agree, mabait nga talaga yang si Baste. Kaya nga ako na in love sa kanya. Kinikilig pa na wika nito nang mapagtanto nito ang tinuran. I mean, noon pa naman yon, hindi na ngayon, paliwanag nito. Don't worry, okay lang naman ako eh. Patay mali siya niyang tugon dito. Magkwento ka pa, paano pa kayo nagkakilala ni Baste? Well, nagkakilala. Automatic kong napahinto siya nang may tumikhim, di kalayuan sa kanila. Si Baste ang nalingunan nila kahit kailan talaga ay wrong timing ito kung dumating. He, Baste, nariyan ka na pala. How's your work? Wika nito sa kanyang asawa. Imbis na siya ang dapat na magtatanong yon sa asawa at lalapit dito, sana ay itong gumawa ng rule niya bilang asawa. Ibig na niya itong singhalan. Nagtimpi lang talaga siya.
Ipinaalala niya sa sarili ang pag-arte niya sa harapan ng dalawa. Oo, tapos na kasi ang gawain ko, Mildred. Kung nais mo ay maaari na tayo magtungo sa asyenda upang ipamahagi na ang mga pasalubong mo sa mga trabahador. Talaga? Sige, ready na ako. Let's go na. Kukunin ko lang sandali ang maleta ko. Kung maaari ay tulungan mo akong kunin. Alam mo na. Mabagat kasi, wika pa nito. Tiningnan siya ni Baste, ewan kung bakit pa. Kung nagpapaalam ito sa kanya ay hindi niya alam. Basta siya ay itinago niya ang tunay niyang nadarama. Umakto siyang hindi apektado sa mga ginagawa ng mga ito. Sige Mildred, halika na at kukunin natin, wika ni Baste. Kitang-kita niya sa peripheral vision niya nang tapunan siya ng tingin nito. Siguro ay ipinapakita nito sa kanya na habulin talaga ito. Pinaglabanan niyang niinis na nadarama, gusto na niyang sumabog ng mga oras na yun. Salamat naman at nakapagtimpi siya. Wala na sa paningin niya ang dalawa. Gusto man niyang sundan ang mga ito ay nagpipigil talaga siya. Mahirap lang mahalata. Ang sumunod na sandali ay ang pagkainip sa kanya. Nakaramdam na siya ng stress dahil 15 minuto na ang nakakaraan ay wala pa rin ang mga ito. Panay ang tingin niya sa wristwatch. Baka gumawa na ng kababalaghan ang dalawa. Makakapal talaga ang mukha ng mga ito. Kung ganun, lumipas ang 20 minutos na makabalik ang mga ito. At ang mga loko parehong basa ang buhok. Hindi malayong gumawa nga ng kababalaghan ang dalawa. Nais na niyang magwala. Tin, wika ng bruhang si Mildred. Aalis lamang kami sandali ni Baste. Ipapamahagi lang namin saglit ang mga dilata, paalam pa sa kanya ng hitad. Pwede pa akong sumama sa inyo? Tin, hindi makakabuti kung sasama ka, baka makasama sa bata. Ani Baste? Ha? Hindi yan, Baste. Malakas masyado si baby. Isa pa, malakas ang papa niya, kaya siguradong namanan niya ito. Hinaplos nito ang kanyang tiyan para tubuan naman ng konsyensya ang dalawa. Magsusolo pa talaga, nako. Celestine point of view, hindi niya alam kung paano ganun kabilis na nasa harapan na niya ito. Pagtingala na lamang niya ay madilim na mukha ni Basti ang nakita niya. Napangiwi siya. Nakalimutan niyang hindi pala nito alam na ito ang ama ng dinadala niya. Gusto mong sumama? Hinawakan siya nito sa kanyang baba. Sige, bahala ka. May nangunit marin itong wika sa kanya. Tinalikuran na siya nito. Mildred, tara na. Wika nito at nauna nang lumabas ng bahay. Let's go, Ten. Nakangiting wika nito sa kanya. Hinintay nito siyang makalapit at sabay na silang lumabas. Bilang asawa ni Basti ay sa harapan siya umupo. Hindi naman siguro ito makakaalma. Pagsakay niya sa harapan ay tumingin ito sa kanya ng maasim. Isang matamis naman ang ngiti ang iginanti niya rito. Hindi na niya tiningnan kung ano ang ginagawa ni Mildred sa likuran na bahagi niya. Bahala na ito, basta siya ay nagre-relax siya at isinasandal ang likod sa upuan. Nang malapit na sila sa asyenda ay natanaw na niya ang mga trabahador na nakapila. Kitang-kita ang galak sa mga mukha ng mga ito nang matanaw sila na paparating na. Pagbaba nila isang pagbati agad ang sumalubong sa kanila. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ganting bati niya sa mga ito. Kinuha ni Baste ang atensyon ng lahat. Mga kasama, wika ni Sebastian. Tulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, kanina ay may nais po na magbigay sa inyo ng munting pasalubong na galing ng ibang bansa. Pinapakilala ko po sa inyo ang kaibigan kong si Mildred. Ang mamamahagi po sa inyo ng kaunting pasalubong. Nagpakilala si Mildred sa mga trabahador. Kitang-kita niya sa muka ng mga trabahador ang labis na pasasalamat kay Mildred. Hindi na naman niya maiwasan na mainis, lalo pat nakita niya nagkaroon ng bulong-bulungan. Pakiramdam niya ay siya na ang laman ng usapan ng ilang kababaihan. Dahil sa klase ng tinginan ng mga ito sa isa't isa habang tumingin sa kanya. Nang matapos na ang pamamahagi ng dilata ay muling nagsalita si Sebastian. Sige po, maaari na po tayo magmerienda. Wika nito kaya napatingin siya rito. Hindi na niya nagawa pang mag-isip ng biglang mahawi ang mga trabahador sa gitna at lumitaw ang mahabang mesa na naglalaman ng ilang nakabilao na pagkain. Sa gilid ay may juice na pampalamig.
nagsimula na magpila ang mga trabahador hanggang ang lahat ay may kanya-kanyang laman na ang pinggan at nagsimula na kumain. Mildred, it's your turn. Kumuna tayo ng food, wika ni Baste. Hindi niya na inaasahan na lalapitan siya nito at akbayan. Tara na, Tin, kumain ka na. Nauna na nagpila sa kanila si Mildred. Nasa likod siya nito habang kasunod naman niya si Basti. Malapit na sila sa mesa nang marinig niya na nagring ang cellphone ni Basti. Kasunod niyon ay naramdaman niya ang pag-alis nito mula sa likuran niya. Nang lingunin niya ito ay papunta ito sa bandang gilid ng lugar habang nasa tainga pa rin ito ang hawak na cellphone. Hanggang sa matapos siyang makakuha ng pagkain ay hindi pa rin ito nakakabalik. Nakaupo na si Mildred na kasama ang ilang trabahador sa isang mesa. Tila nakalimutan na siya nito. Naghintay siya sa may gilid upang hintayin ang pagbabalik ni Basti. Senyorita, rito na lamang po muna tayo. Habang hinihintay niyo po si senyorito, wika ng isa sa kanilang trabahador na babae at umusog ng kaunti sa upuan nito. Salamat, ano nga kasi ang pangalan mo? Rowena po senyorita, kiming wika nito sa kanya. Ikinagagala kitang makilala. Rowena, matagal ka na ba rito? Opo senyorita, mga 2 taon na po siguro. Asawa po ako ni Celso kung kilala niyo po. Pasensya na Rowena ha. Hindi ko kasi kilala si Celso. Hindi kasi ako nagtutungo rito ng madalas. Ganun po ba? Oo, ganun nga. Kain ka muna. Alam ko na pagod kayo rito sa asyenda. Oo nga po, pero ayos lang po. Mabait po si senyorito Sebastian sa amin. Kapag po ganitong oras na ay palagi kaming may merienda. Bibihira na lang po ang amo na katulad niya sa mundo. Bakit naman? Si Papa ba? Walang pamerienda sa inyo? Mayroon po dati, kaso po ay huminto na. Hindi po namin alam kung bakit, pero maliban naman po sa nawala ang merienda, ay okay naman po ang palakad sa amin ni Don Amado. Ha? Napaisip siya. Sa pagkakaalam niya kasi, ay maganda pa rin ang palakad ng kanyang papa sa asyenda. Hindi man siya nabibigyan ng maraming oras ng kanyang papa, ay nasisiyahan siya na mabuting amo. Ito sa mga trabahador ng kanilang asyenda. Ano kayang dahilan ng kanyang papa kung bakit nahinto ang ilang benepisyo ng manggagawa nila? Opo, wika nito sa kanya pagkatapos ay sumubo ito ng pansit. Siya naman ay hindi makakain, hinintay niya pa rin si Sebastian, kaso ay busy yata ito. Natigilan siya sa pagtanaw kay Basti nang marinig niya ang tawanan sa mesa na inuukupa ni Mildred. Alam niyo po, senyorita Mildred, nakakatuwa po talaga na naisipan niyo na pupuntahan kami rito. Sana po ay lagi po kayong mamasyal dito sa amin. Oo naman po, babalik po ako rito. Magandang lugar niyo, tapos mababait ang mga tao. Dinig niyang usapan ng mga ito. Hindi na natapos ang papuri ng mga ito sa bruhang si Mildred. Para nabigyan lang ng imported na dilata ang mga ito, ay akala mo naman sobrang buti na ni Mildred sa mga ito. Naiinis siya sa mga tao sa paligid niya ngayon. Hindi na tumigil ang mga ito sa pagsasabi ng magagandang bagay kay Mildred. At ang bruha talaga palang may balak pa na bumalik dito sa lugar nila. Ang kapal. Nagigigil na wika niya sa isip. Hindi na niya namalayan ang pagbabalik ni Sebastian. Nasa tabi na niya ito ay hindi pa niya alam. Masyado naman yatang malalim ang iniisip mo, Tin. Wika ng pamilyar na baritonong boses sa tabi niya. Napatingin siya rito. Bakit hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo? Hindi niya alam kung matutuwa siya sa nakikitang concern sa kanya nito. Sigurado naman kasi niya na kapag sila na lang dalawa ay malamig pa sa yelo ang trato nito sa kanya. Para lamang siyang hangin dahil hindi niya ito o hindi siya nito nakikita. Parang busog pa kasi ako. Kailan niya rito? Bakit ka kumuha niyan kung busog ka pa pala? Akin na nga yan. Kinuha nito ang plato niya at wala na siyang nagawa. Ibig niyang maluha na mukhang ipapakita nito sa lahat na hindi sila okay. Halos sa kanila pa naman nakatutok ngayon ang pansin ng lahat. O ito, iniumang nito ang tinidor na may nakakapit na pansit sa kanyang bibig. Titingnan mo na lamang ba ako? Muling tanong nito sa kanya. Kaya binukanan niya ang kanyang bibig. Nahaplos nito ang kanyang puso sa ginawa nito.
Akala talaga niya ay mapapahiya na siya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Iyan ang dapat ganyan, wika pa nito habang nakangiti. Para malakas kayo ni baby. Hindi niya may paliwanag ang saya na nadama niya nang makita niyang muli ang itinayo ni Sebastian. Sana totoong concern ito sa baby nila kahit hindi nito alam na ito talaga ang ama ng bata sa sinapupunan niya. Tuluyan nang napaluwa siya pero hindi siya nagpahalata. Heto ang putong puti, tikman mo. Pinakagat siya nito at pagkatapos ay kinain nito ang natira. Specialty ni Mang Oping ito, wika nito habang ngumunguya. Ang tinutukoy nito ay ang nagtitinda ng kakanin na malapit sa bayan. Akala siguro nito hindi niya kilala si Mang Oping. Saglit lang, ikukuha kita ng maiinom. Paalala nito sa kanya at iniwan na sa kinaupo nito ang plato na may laman na pagkain. Nakasalukuyan nilang pinagsasaluhan na kainin. Napatingin siya sa pwesto ni Mildred. Huling-huli niya ang malungkot na tingin na ipinukol ni Mildred sa kanila. Kaya naman nagdiwang ang puso niya. Heto na. Inabot nito sa kanya ang disposable na baso na may lamang juice. Pagkatapos ay sinubuan siyang muli nito ng pansit at pagkuhan ay ito naman ang sumunod na sumubo. Larawan sila ngayon na masayang mag-asawa. Pinupunasan pa nito ang panyo. Ang gilid ng kanyang labi, nakakatuwa, parang ayaw na niya tuloy umuwi sa mansyon. Celestine, point of view, nakauwi na sila at pumasok na sa kanilang silid. Tama nga ang iniisip niya, mistulang hangin na naman siya sa paningin ni Baste. Dinadaan-daanan na naman siya nito. Pinasya na lamang niya na maligo. Tinatamad man ay pumasok na lamang siya sa banyo. Total ay hindi naman siya nito nakikita. Mas okay na mag-iwasan na lamang sila. Mga ilang oras siyang nasa banyo na wala lang, gusto lang niya roon na manatili. Nagbabad siya sa bathtub. Ewan kung anong sumunod na nangyari. Pagyugyug sa katawan niya ang nagpagising sa kanya. Tin! Dinig niyang tinig bago siya nagmulat ng kanyang mga mata. Nang magmulat siya ng mata ay patuloy na nagsasalita si Sebastian pero nakatingin lamang siya rito at hindi sumasagot. Hindi niya alam kung panaginip lamang ang lahat at tama bang nakita niyang munting luha sa mata ni Sebastian? Pero bakit ito umiiyak? Itinaas niya ang kamay at hinaplos sa palad ang munting luha na iyon. Bigla niyang binawi ang palad. Nang sinigawan siya nito, doon siya naimasmasan at bumangon siya sa kinahigaan. Rumistro sa isipan niya ang huling tanda niya na nangyari kanina. Teka, nakatulog siya sa bathtub, ngunit kasalukuyan na siyang nasa higaan at walang anumang saplot at medyo basa pa ang katawan. Naikrus niya ng hindi oras ang kanyang braso sa dibdib. Hindi siya makapaniwala na nakatulugan niya ang pagbabad sa bathtub. Naging antukin nga siya nang malaman niya na buntis siya, ngunit bakit pati sa bathtub ay nakatulog siya? Kapag nagkataon pala, isa na siyang malamig na bangkay kung hindi siya ipinasok ni Baste sa banyo. Nagpapakamatay ka bang talaga? Muling dinig niyang wika nito at napatingala siyang muli upang salubungin lamang ang madilim nitong mukha. Hindi ako nagpapakamatay. Tanggi niya rito. Nanindig bigla ang balahibo niya. Bakit naman? Bakit ako magpapakamatay? Kung ganun, anong tawag mo sa ginawa mo kanina? Baliw ka ba? Maras siya nitong hinawakan sa braso, nalalaki ang mata niya na tumingtingin dito. Anong kagagahan ang ginagawa mo? Kung hindi pa ako pumasok sa banyo kanina, ay malamang nabangkay ka na. Alam mo ba yun? Halos magpanting ang tenga niya sa sobrang lakas ng tinig nito. Idagdag pa na malapit ang bibig nito sa tenga niya. Kahit kailan na hindi ka pa nag-iisip, dagdag pa nito. Sebastian, nasasaktan ako. Please, bitawan mo ako. Wika niya rito habang nangingilid na ang kanyang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin siya nito at binibitawan. Nasasaktan ako, please. Nangihina na siya dahil sa pagsusumikap niya na makakalas sa mahigpit nitong pagkakahawak. Tama na. Napahagulhol na siya ng iyak. Hindi ko alam. Tama na. Nagmamakaawa niyang wika rito. Kung paano siya nito hinawakan ng marahas ay ganoon din ang bitawan siya nito.
Ganyan ka na ba talaga, ha? Walang improvement sa pag-iisip? Wika nito na ikinatingala niya rito habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha sa mga mata. Sa susunod, kung magpapakamatay ka, siguraduhin mo na walang makakakita sa'yo. Hindi ka na nagbago, palagi ka na lang padalos-dalos ng ginagawa mo. Oo na, ako na ang tanga, ako na ang walang naabot. Yun lang naman ang nais mong marinig mula sa akin, hindi ba? Pinapalo niya ang kanyang ulo habang humahagulol ng iyak. Ako na ang walang utak, ako na ang laging mali, ako na lang lahat. Tiningala niya ito habang patuloy ang masaganang luha na tumingin dito. Masaya ka na? Mapait na wika niya rito. Pasensya ka na ha, hindi kasi ako ipinanganak na matalino na tulad mo. Bahala ka kung anong nais mong isipin, hindi ko kailanman ikinasaya na ganyan ka. Ayusin mong buhay mo, kung ano ka at sino ka ngayon ay dahil yan ang ginusto mo. Kagustuhan mo kung ano ang nangyayari sa buhay mo, kaya huwag kang umasta na ikaw pa ang biktima rito. Iniwan siya nito at maras na isinara ang pintuan. Muli ay humagulhol siya ng iyak. Niyakap niya ang kanyang sarili. Samantala ay lumabas ng mansyon si Basti at dali-daling sumakay ng sasakyan. Wala siyang ibang o ibig gawin kung hindi ang makalayo sa mansyon. Nang medyo malayo na siya, hininto niya sa gilid ng kalsada ang sasakyan. At sumigaw siya habang walang nakakarinig sa kanya. Naihilamos niyang palad sa kanyang muka. Naiinis siya sa sarili. Napaiyak na naman niya si Celestine. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang lumuluhang mata ni Celestine na ayaw niyang nakikita rito. Kanina nang matapos siyang maligo ay hindi siya makatulog. Nakapikit na lamang ang kanyang mga mata ngunit gising ang kanyang diwa. Ramdam na pa niya nang pumasok si Celestine sa banyo. Pinakiramdaman niya ang pagbabalik ni Tin sa higaan, ngunit nakaramdam na siya ng pagkainip ay hindi pa rin ito bumabalik. Nagtataka siya kung bakit hindi ito agad lumabas ng banyo. Isang oras na ang matuloy na lumipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Hindi niya alam kung bakit. Bigla siyang nakaramdam na matinding kaba, kaya naman ipinasya na niyang pasukin ito. Nakita niya na nakalutang ito sa bathtub at nakapikit. Dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib, kaya mabilis na inangat niya ito mula sa pagkakalutang sa tubig. Tinapik-tapik niya mukha nito, ngunit sa malas ay hindi ito nagmulat ng mata. Kaya naman, binuhat na niya ito at dinala sa kanilang higaan. Pinakiramdaman niya kung humihinga pa ito. Nang masiguro niya na humihinga pa ito, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Marahil ay nakatulog ito sa banyo. Nakatulog? Anong nangyayari rito at nakatulog ito sa bathtub? Kumusta ang nasa sinupupunan nito? Sa huli hindi siya nakontento. Nakaramdam siya ng takot kaya naman niyugyug niya ito. Gusto niyang makitang gising ito. Nang magmulat ito ay nakaramdam siya ng matinding saya. Pero upang magpagtakpan ang nadarama ay pinangibabaw niya ang galit dito. Usa na lamang niyang nasabi ang masasakit na salita sa asawa kahit ang totoo ay hindi naman niya intensyon na masaktan ito. Naisip kasi niya na kung hindi siya nakarating sa banyo sa tamang oras ay malamang na nalunod na ito, bunga ng pagtulog nito sa banyo. Baka nagdiretso na ito ng tulog. Hindi niya ma-imagine ang buhay na wala na ito sa tabi niya dahil sa likod ng galit niya. Sa kaalaman na nagpabuntis ito sa iba ay mahal pa rin niya ito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit sa puso niya ay gusto niyang alagaan ang nasa sinapupunan nito. Nalilito siya. Naghahalo ang galit at pagmamahal niya rito. Naisubsob niya ang mukha sa manibela. Ilang segundo rin siyang nasa ganun lamang. Pagkuhan ay binuhay niya muli ang makina ng sasakyan at pinasibad ng mabilis. Nakarating siya sa beer house. Doon ay naglunoy siya sa alak. Kailangan niyang makalimot kahit sandali. Hello, Pogi. Pwedeng makitable sa'yo? Wika ng malamyos na boses na babae. Humawak sa balikat niya ang dalawang palad dito at nagmasahe pa ron. Hindi man lamang nito hinintay ang pagsagot niya. Kusa na itong naupo sa tabi pa niya mismo. Lumagok siya sa bote ng alak at hindi nag-aksaya ng panahon na lingunin ang babae. Wala siyang pakialam dito. Mumukhang problemado sa babaeng
ang dahilan ng pag-inom mo ha? Pagak na tawa ng pinakawalan nito. Mabuti ka pa, painom naman niyang hawak mo. Inagaw nito ang bote ng alak sa palad niya. Curious na tumingin siya rito. Napailing siya, sobrang ikli ng suot nitong palda at maging ang blouse nito ay umabot lamang sa taas ng pusod nito. Nakakarla ang buhok nito na umabot hanggang lampas ng balikat nito. Hindi ito ganong maputi na katulad ng kutis ni Celestine. Medyo may kakapalan lang ang makeup nito sa mukha. Sa ayos nito ay may palagay siyang nagtatrabaho ito sa isang aliwan. Palagay naman niya ay may natural itong ganda kahit walang makeup. Mukhang bata pa ito, nakasuot ito ng sling bag na itim. Huwag kang mag-alala ha sa itsura mo yan. Itinuro nito ang mukha niya, marami pang babae na magkakadara pa sa'yo. Swerte mo, nakakainggit ka, yan lang ang problema mo, baka nga ngayon ka lang nagkaroon ng ganyan na problema. Ako, hindi ko alam kung kailan pa ako makakaahon sa problema ko. Baon na ako sa problema. Napakunot ang noo niya na tumingin sa mukha nito. Batang-bata pa lamang itsura nito, pero halata sa mukha nito ang bigat na dinadala sa dibdib nito. Sir, pasensya na po kayo riyan sa babae. Kanina pa nga po yan, umiinom ng alak dito. Nakarami na ng order ay hindi pa rin tumitigil. Wika ng waiter na lumapit sa kanya. Heto namang si kuya itinuro nito ang waiter. Walang pakisama, saka bakit po ba kina-question ang pag-inom ko? Ano bang serbisyo ang binibigay nyo rito? Hindi ba alak? Bakit ano ba sa tingin nyo? O sa tingin mo ang gagawin ng mga taong papasok dito? Alangan namang matulog. Hindi naman siguro para maglaro Siyempre, hindi nagpupunta kami rito para bumili ng alak nyo at inumin. Kaya huwag kang magtaka kung umiinom ako. Magtaka kung maghubad ako rito. Hindi naman dito ang trabaho ko. Tumatawang wika pa nito. Napakamot na lamang ng ulo ang waiter. Napaisip siguro ito sa sinabi ng babae. Sir, may iba pa po ba kayong order? Oo, bigyan mo pa ako ng 3 bote nito. Sagot niya pa rito. Sige po, naglista na ito at pagkuha na ito malikod na. Gulo. Ang gulo talaga ni kuya Wika nito at pagkatapos ay tinungga ang alak. Hindi niya maiwasan na mapangiti sa babae. Hindi niya maiwasan na ikumpara ito kay Tin. May pagka-childish ito na katulad ni Tin. Sa bagay, mukha pa naman itong bata. Ngunit ano pa nga kaya ang dinadala nitong problema at parang pinagbagsakan din ng langit at ang mukha nito? Anong iningiti-ngiti mo riyan, Pogi? Alam ko na. Bumilib ka sa sinabi ko kay